Ano nga ba ang problema na kinakaharap ng lipunan kung saan tayo ay nabibilang? Ngayon ay makakapanayam natin na ang isa sa nangangasiwa ng lipunan kung saan tayo ay nabibilang. Upang itanong kung ano nga ba ang isa sa problema ng ating lipunan. Hello po, ako po si Princess May Morilla at siya naman po si Lovely More Once. Kami po ay student ng Nine Integrity sa Punta Integrated School. Mag-interview po kami ngayon para malaman kung ano man po ang kalagayan o yung present na problema po ng barangay natin. Ano po muna ang inyong pangalan? Okay, so first, magandang araw sa inyong dalawa, Princess and Lovely. So, ako si Angelica Omus. Diretso na ba? Diretso na natin. So, bali, 23 years old na ako. Ako ay SK Secretary ng ating barangay dito sa Kayanlog. Bali, ilang taon na po kayong nanunungkulan sa barangay? Bali, ang nagsimula yung SK, bali way back, matagal na siya, pero na-stop siya dahil sa mga issues. So, nagkaroon lang ulit ng election last 2018. So, yun yung start ng termino namin. So, ako, yung mga SK secretary kasi sa treasurer, hindi sila ina-elect, ina-appoint lang sila. So, after election, namimili yung mga SK council kung sino yung mag-i-appoint ng SK secretary at treasurer. Then, na-appoint ako. That was, I think, August 2018. So, ilang taon na siya ngayon? 5 years. 5 years na. 5 years. Ilang taon na po kayo naninirahan dito sa barangay? We transferred here siguro year 2011. So, mga ilang taon na yun? 2011. So, 12 years. Mga 12 years. Ano po ang kasulukuyang kabuuang estado ng ating barangay ngayon? Sa edukasyon, negosyo, pangkapayapaan, pangkalikasan po. Okay. So, Sa ano po muna tayo? Sa edukasyon po muna tayo. yung kabuuang estado, medyo malawak kasi siya pag ano. Pero, una sa edukasyon, so, kasi halos lahat naman ng kabataan dito nakakapag-aral, pero meron pa rin tayong mga yung mga hindi pinalad dahil kapos yung tawag dito, kapos sa buhay. So, pero meron tayong mga programa na kagaya ng out of school youth. So, yun. Meron tayong out of school youth as of now. Sa mga negosyo naman po? Sa negosyo, wala kami masyadong sakop kasi pag sa SK. So, more on sa ano siya, sangguniang barangay. Pero regarding sa negosyo, merong mga pinapatupad ngayon na mga pangkabuhayang aktibidades sa ating barangay. Sa pangkapayapaan po? Pangkapayapaan. So, dito medyo may may say kami sa pangkapayapaan. So, sa ngayon, ay kung dati kasi, di ba kilala ang Kayanlog sa parang takot yung mga tagalabas dito sa Kayanlog kasi uso daw yung patayan, tinatapon yung mga bangkay. Pero sa ngayon, masasabi namin okay na, wala nang mga ganong kaso. So, sa pangkalikasan naman po natin? pangkalikasan. So, kita nyo naman, medyo pa din tayo, probinsya yung itsura. Pero hindi naman lingid sa kaalaman natin na merong problema ngayon regarding sa yung tapunan ng basura. Opo. Pero inahandle naman siya ngayon ng sangguniang barangay. Pero we as the SKs, we are still conducting tree planting, monthly cleaning, ganyan, para mapanatiling kalinisan ng barangay. Ano po ang mga suliranin ang kinakaharap ng ating barangay? Okay. Yung mga suliranin na kinakarap ng barangay, malawak siya when we say barangay talaga. So, since representative naman ako ng sangguniang kabataan, I will focus on the problems encountered by the youth sa barangay na to. So, ang isa sa mga pinaka-usual na problema ay yung teenage pregnancy. Aware naman tayo doon, no? Saka, yung pagkalulong ng kabataan sa bawal na gamot or sa drugs. So, at saka pala yung pangatlo, yung mental health. So, dun sa una, yung teenage pregnancy, hindi lang naman dito sa barangay pero halos sa buong Pilipinas talagang na siya, ang tawag dito, malawak. So, yung mga kabataan, usually kasi yung mga problema sa bahay, ganyan. So, ang nagiging resort nila, maghanap ng boyfriend.
sasama sa kanila, and then ang mangyayari, mabubuntis na, titigil na sa pag-aaral, and so on. So, yung sa drugs naman, ganun din. Madalas peer pressure, kung hindi problema sa family, peer pressure, doon nila nilalabas yung mga problema nila. And then, ano yung isa? Yung mental health. Ito mental health, sobrang trending, no? So, medyo iba na kasi yung ng mindset ng kabataan ngayon. Medyo sensitive na sila sa lahat ng bagay. So, talagang yung mga problema talagang iba sila ng way ng pag-handle. So, paano siya hinahandle ng sangguniang kabataan? So, nagkakandak kami ng mga seminars, no? Nagkaroon na kami ng seminars on teenage pregnancy, anti-drug seminar, and seminar on mental health. So, sa buong 5 years namin, lagi kami nagpapa-seminar about that, no? Para maituro sa kabataan yung kung paano dapat at paano siya i-handle yung mga problema para hindi sila nagre-resort dun sa ganong mga solusyon. So, bukod sa mga seminars, meron din tayong mga team buildings, no? Mga activities na maglalayo sa isip nila sa mga ganong bagay, like pag mag-isip na gumamit ng droga or something. So, nagkaroon tayo ng mga team building bukod sa mga seminars. Mga fun run, no? So, yung mga ganon kasi, mga ganong activity, yung mga trending na ngayon sa kabataan na hindi na sila mabobore. So, bukod doon, ano pa bang mga ginawa namin? Nagbibigay din kami ng online support, no? Online messaging, no? Kung may mga problema yung kabataan, na andito naman kami. Andito kami para sumuporta sa kanila. Bukod doon, meron din tayong, sa edukasyon naman, madaming kabataan yung hikahos nga dito sa barangay. So, isa sa mga naging tulong natin sa kanila ay yung free printing. So, dahil may mga requirements sa school, minsan na nagre-require ng printing ng mga documents, ng mga assignments. So, we offer that free printing services. Ano naman po ang mensahe niyo sa ating kabarangay upang makamit ang kabutihang panlahat ng ating barangay? Okay, doon ulit tayo sa kabataan, doon ulit ako mag-focus. Pero pwede din naman siya in general. So, para makamit kasi yung kabutihan ng barangay, hindi lang dapat solely umaasa sa pamunuan or sa barangay or sa mga sangguniang kabataan. So, dapat nagmumula din sa sarili natin, no? Dapat maging responsable tayo sa sarili natin bago kasi natin mai-apply siya as a whole. Kailangan maging responsableng mamayan tayo, simpleng pagsunod sa batas, kagaya ng pandemic. Madami tayong, syempre, nanibago lahat. So, kami din naman, kami yung nagpapatupad ng mga batas, kagaya ng bawal lumabas, or dapat paglalabas ka naka-face mask. So, isa sa mga naging problem that time, yung mga tao, labas ng labas, laro ng laro, yung mga bata, hinahayaan sa labas. Ito yung mga panahon na as in peak pa lang ng pandemic. So, talagang pa yung virus. Ayan, so, nagbigay na ng mandate ang barangay na bawal lumabas. Pero yung mga tao, talagang labas pa din sila. So, yun, isa sa mga learnings doon, mahirap mapasunod ang mga tao kung sa sarili nila, wala din silang, sa sarili nila na sumunod sa batas, no? So, yung sinasabi ni Kim Chiu na bawal lumabas, dapat talaga, dapat sumusunod tayo bilang para mas mapaganda din yung buong barangay natin. Ano pa bang mensahe ko? Yung paggamit ng social media, no. So, isa din sa naging problema namin hindi lang ng pandemic pero hanggang ngayon. Yan. So, yung konting issue ganyan na hindi pa naman dapat kung may issue ka, i-address mo sa tamang tao. Like, kung may problema ka sa ganito, i-address mo sa barangay. Hindi yung ilalabas natin agad sa social media, no? Nang hindi pa naman alam ng tao nung
or nung sanggunian. So, think before you click. Yan. Before tayo maglabas ng mga hinanaing natin sa social media, alamin muna natin or kausapin natin yung mga tamang tao. No, alamin natin kung ano yung dapat gawin, hindi yung ilalabas natin agad siya sa social media. Kasi, alam niyo naman, madaming, dito madalas nagkakaroon ng maling connotations, no? Pag nilabas agad natin siya sa social media. So, ayan, think before you click then. And then, ano pa ba? Sa mga kabataan, mag-aral kayo mabuti. No? At sumunod kayo sa payo ng mga magulang nyo. Kasi dyan talaga una nagsastart ang pagiging mabuti at responsableng mamamayan. Maraming salamat po, Ma'am Angelica Amos, sa pagpapanak na ma-interview po namin kayo. Sa panayam na ito. Salamat po. Thank you din, Princess and Lovely. Thank you din sa advisor niya, si Sir Marco Hingan, na sa ganitong activity, no, kasi mas maganda yung direct face-to-face nyo din may nakakausap yung mga tao sa barangay or sanggunian para mas nalalaman nyo din kung ano talaga yung estado ng isang barangay. Thank you din sa inyo at mag-aaral kayo mabuti. Thank you po. Ngayong tapos na ang interview, amin namang ipapakita ang lagay ng aming barangay.